tayo sa panalangin. Magsitayo po tayo. Damin po natin yung appreciation ng Panginoon. Ama namin Diyos, sa mga pangalitan lahat, binigay lahat ito namin sa balagay ng Panginoon. Panginoon, salamat po sa umaga nito at natitipito mo po dito sa bahay simbahan, O Lord. Salamat Panginoon sa paggabay mo sa bawat isa, O Lord. Ganun din Panginoon sa mga darating pa mga kasamahan namin Panginoon na alam namin nakakasama namin sa makakadinig ng banal na salita, O Lord. Lord, salamat sa lahat-lahat, O Lord. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyo po kami na samahan Panginoon sa service nito, Panginoon. Kayo po magbigay ng katalimuhan sa amin na pastor, O Lord, na magbigay ng salita, O Lord. I-bless mo po siya, O Lord. Ganun din po Panginoon ang mga account, O Lord. Alam namin Panginoon na ikaw matataas, O Lord. Dalangin po rin namin na i-bless mo po ang mga workers, O Lord. Ganun din po ang mga nagtuturo sa mga bata Panginoon sa Sunday School. Nawa Panginoon, ang mga batang ito ay matanungan ng iyong mga salita, O Lord. Kung namin may takot sila sa iyo, Lord, tulong ang ito sa paglago ng yung mga salita, O Lord. Salamat, O Lord. Ganun din, Panginoon, alam namin, Panginoon, may mga lala, Panginoon, may mga problema, Panginoon, yung kayo po ang magbibigay, Panginoon, ng kasagot ang Panginoon, gagaan ng Panginoon sa bawat isa, O Lord. Maraming salamat. Ito po ang sa amin. Dalawin po sa pangalan ng Jesus. Amen. A blessed morning to everyone. Batiin po natin ang bawat isa ng Happy Lord's Day! Kaya batiin po natin sila kamayan o kaya naman yakapin. Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan, so babasahin ko lamang po ang isang verse. Sabi po sa Philippians 2 verse 9 to 11, "Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Naniniwala po ba kayo that Jesus is our King? Amen! Wala nang mas hihigit pa sa ating Panginoon. Amen po ba? Muli palakpakan natin ang ating dampila at ang ating hari. Amen! At dahil alam natin siya ang hari, dapat lamang po na ating papurihan, sambahin ang ating Panginoon. Amen! Amen! Isang malakas sa blessing shout! Amen! Sabay-sabay po tayo
to give praise to our God. Amen. You're the King of Kings, O Lord. Deserve all praises, O God. Yes, Jesus. Let's lift our hands to our God. Let's continue to honor Him this morning. Yes, Lord.
pangalan mo ang pinakasikat. You are the greatest. You are the highest. Your name is above all names. Ikaw ay banal, kami makasalanan. Pero dahil sa iyong ginawa, nilalakaran namin ang kabanalan. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, narito po kami, nagpapakumbaba kami sa aming mga buhay. Gusto ka namin makatagpo sa aming buhay. Gusto ka namin makasama all the time. Gusto ka namin makanlig sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tagumpay sa aming mabubuhay. Kaya alam ko po sa sandaling ito, nandito ka, lumalabay, nagtuturo, at alam ko, because of you, we will also be great. Thank you, Jesus. Nais ka namin katagpuin. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Your name is really great. You are the highest. Thank you, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kailangan
we praise you and we love you. We want to adore your name because you are the greatest and you are the highest. Salamat po, Ama. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. Salamat natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, ito na. Purihin ka. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, muli tayo mag-aaral ng kanyang banal na salita at ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating mga dibdib, sa ating mga puso at namnamin po natin na ang kanyang salita maaasahan, subok na matatag, matibay at gumagawa sa ating mga buhay. Kaya sabihin natin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos nagpapala, nagbibigay ng kapayapaan, nagpapayaman, nagpapaganda. Today, I receive the blessings in the world. Today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, amen. Purihin natin ang Panginoon. Muli, isang malakas na palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! We love you, Lord! We praise you! We adore you! We glorify your name! Hallelujah! You are the greatest! You are our King! Purihin ka, Panginoon! So, salamat po sa Panginoon. At alam po sa sandali ito, pwede na po tayong umupo. Thank you, Jesus, sa kabutihan mo. So, thank you, Lord. So, sa panahon ngayon, makikita natin physically, pusong-uso po ang high blood, pusong-uso ang diabetes, marami pinadialysis, nirarayuma, ang katawan ay may mga toxins talaga. At ang katawan ito na galing sa Diyos ay makita natin na nagkakaroon talaga ng mga kapansanan. At alam ko, kailangan natin ng vegetarian diet para tayo lumabang. Kasi talagang mapakitingnan natin sa Genesis 1:28 na may nakalaang pagkain ang Diyos sa ating buhay. At ang nais niya, pagkain na galing sa puno, mga punong kahoy, para tayo maging healthy and strong. So kung ang ating katawan nagkakaroon ng toxins spiritually, meron ding toxins spiritually. At ito po ang tinatawag na pride sa ating buhay. Pride. So, kung beware of toxins, beware of pride. And be humble. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay binibigyan din ng Panginoon ng kagalingan, kagamutan sa mga toxins na yan spiritually. Kaya sa umagang ito, binigyan natin ng title, ang ating pag-aaral. Ang mataas ay ibababa, ang mababa ay itataas. So sabihin po natin, ang mataas ay ibababa, ang mababa ay itataas. So dito po sa kawikaan, 1 Peter 5:5-6. So pwede pong tumayo tayong muli to give honor to the Word of God. Okay. Sabi po dito, at kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa
kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, pinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. My brothers and sisters, this is the word of the Lord. Father God, we just thank you and praise you for this wonderful day that you have given us. Pagpalahin po ang iyong mga salita, kaloob mo. Alam ko kung this is an anointed word coming from you. At tuturuan mo kami lahat na mamuhay na naayon sa kalooban. Na masunod ang kababaan, kagaya mo. Kaya salamat at sa umagang ito. Kunin mo po kami ang kasiglahan at matanggap namin ang salita ng Diyos. Ang pagpuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po pwede na upo. Thank you, Jesus. So sabi dito sa Proverbs 16:5, pinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. So kung meron uncertain in this world, ito ay certain, mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. So iba po yung pagyayabang na lahi kasi yung yabang na akala ko kung sino ang dating ay kakaiba. So yung pagiging proud looking. So ano ba itong pride? So sabi dito, ang pride ay yung ating sarili, the self. Self-glory. Glory to me, not glory to God. Ay, ang ganda-ganda talaga. So, glory to me. Self-importance. Talagang bida, importante. Ikaw ang kung saan ang sentro ng buhay. Self-will. So, sa isang pag-aaral, meron po tayong sa personality development na tinatawag na ego and super-ego. Kailan makukuha itong ego? The moment na ianak ang bata, ang tawag dyan ay all ego. Selfish talaga. Makikita natin pag-iyak ng bata, gusto niyang sarili ang iintindihin, ipag-iintindihin mo, papalitan mo damit, sarili niya, hindi niya gusto na hihirapan. Pero habang lumalaki, nagkakaroon ng development ng ego. Ego is the I, or the self. Yung sarili, nakikilala niya ang sarili. At napaka-importante po na tayo bilang mga magulang, ma-develop natin yung ego ng ating mga anak. So sabi nga dito, pagka nabubuhay tayo sa pride, ang meaning ng ego is edging God out. Kung sa ano, si Lord hindi bida, edging God out, ang Panginoon at nai-etchakwera, ang bida, ito pa rin. Ano ang nasa gitna ng kung sa ano, ng pride na tinatawag? I. So, kasalanan daw ang pride. Sabi nga, ito nga daw ang pinaka-toxic sa lahat ng spiritual problem natin. The problem, this is a sin. Ano nasa gitna ng sin? I. Sa gitna ng pride is I. So, it's I. Tayo. Tayo ang bida. Tayo ang hinahangaan. Tayo ang magaling. Hindi pwedeng mapintasan kasi ikaw ang bida. So, parang noong kilala po natin yung tatlong angels, di ba? Ang isa diyan, yung angel na umaawit palagi. Yung hari ng mga awitin sa langit noon, ay walang iba kundi si Lucifer. At si Lucifer, gusto niya talagang matanya, bida, kasi siya ang may pinakamagandang boses. Kaya sabi dito,
nabubuhay siya talaga sa pride. Sabi ng Isaiah 14, 12 to 14, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsa ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taas ng Diyos. Gusto niya maging kapantay ng Diyos. Mutala yung awitin natin, your name is the greatest, your name is the highest. So dahil ang Panginoon ay nagapit sa Kanya, ibinagsak siya sa lupa. Kaya malipit pag nakakapag-preach ako dito, huwag natin sabihin, ay, salamat, hulog ka ng langit sa akin. Hulog ka ng langit sa aking buhay. So pag sinabing hulog ng langit, iba yung sinusutirang itinapon galing sa langit patungo dito sa baba. At itinapon siya para magyakag ng mga tao. Alam niyo naman ang gawain ng ni Satan. Yes, Satan. Magyakag, magsama. Ang gusto niya talaga, marami siyang maging kampon. Kaya nga, yung kayabangan ay umuusbong. Because there is Satan na hindi magandang influence sa ating mga buhay. Pero sabi nga, by the grace of God. Kaya nga ang ka-opposite nito, pride, ang ka-opposite na mapagtaas ay yung grace. So, di ba sabi nga, kinasusuklaman ng Diyos ang mayayabang at itinataas niya ang mga mabababa. God gives grace to the humble and He is opposed to the proud. Ano bang ibig sabihin ng grace? So sabi ang grace is undeserved favor, power that gives to have satisfied life. Ang buhay mo ay kahit simple lang, satisfied ka sa mga nangyayari sa buhay nyo, thank you ka lang, whatever it is, at living life pleasing to God. Namumuhay ka na ang pinapupurihan mo ay ang ating Diyos. Pleasing life to God. Dahil yun talaga ang tao na nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoon. At dahil diyan, sabi nga yung humility, pag ikay nabubuhay under grace, so nung tanggapin natin ang Panginoon, nabuo sa atin ang faith. And because of faith, yung grace na umapaw na sa ating buhay, ang narot na. Kaya, if you are living under grace, nabubuhay ka sa kababaan, sa humility. Ano ba itong humility? Sabi ang humility, not thinking purely of yourself, hindi sarili ang sentro ng buhay. Ang sentro ng buhay na ay ang Panginoon. You are God-centered. You are God-centered. All that we are and all our accomplishments are from Him. So lahat ng nasa atin, wala tayong masasabing akin. Lahat ng accomplishment mo is from God. Kaya ang Diyos talaga ang may akda ng lahat sa ating buhay. Lahat ng bagay ay sa ating Panginoon. Wala tayong pwede maipagmalaki. Kaya nga sabi nga yung ego, pagdating dito sa humility, is ang tawag dito, exalt God only. Wala kang itataas kundi ang Panginoon sa iyong buhay. Dahil sa Panginoon, kaya ganito ang aming buhay. Without God in our life, hindi natin masasabing tagumpay ang buhay. Ang nagbibigay ng tagumpay sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. So dito sa Bible, marami po dito mga Bible characters na ehemplo
kung paano nag-operate ang pagiging mataas at ang pagiging mababa. Ang isa po dito na example ay si Haman and Mordecai. So, matatagpuan ito sa Book of Esther 3:1-2. Sabi dito, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuero sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata na Agagay. Ginawa niya siyang pinakamataas na pinuno sa kaharian niya. Inutusan niya ang lahat ng opisyal na yumukod kay Haman bilang paggalang sa kanya. Pero ayaw yumukod ni Mordecai. So makikita natin dahil ayaw yumukod ni Mordecai sa kanya, nagkaroon siya ng galit, ng inis. Makikita natin na ang taong mag-pride, naroon sa kanya yung madaling bitter siya, madaling magalit, madaling mag-inis, nagiging restless siya sa kanyang buhay. Samantala kung ikay puno ng kababaan, kampante ka sa iyong buhay. Kaya every time na makikita niya si Mordecai, parang kung sa term natin, inakulo ang dugo ko sa tao niya. Diba ganyan tayo? Pag naiinis, ayaw kong makita ang pagmumukha niya. Hindi ko gusto. Hindi ko gustong bilat siya ng kanyang mukha. Hindi ko siya gustong kasama. May mga pinipili tayong makasama sa ating buhay. Samantalang kung titignan natin, ang biblical principle is love your enemy. Pero siya, hindi niya kaya mahalin. Ito si Mordecai. Sa Esther 2:23, ipinasiyasat ito ng hari. At nang mapatunayang totoo ito, pinatuhog niya sina Bigtan at Teres sa nakatayong matulis na kahoy. At ang pangyayari ito ipinasulat ng hari sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. So ang istorya nito, si Haman galit na galit kay Mordecai. Dahil si Mordecai ay wardya sa pintuan ng palasyo. Kung saan mataas din ang rango niya, pero mas mataas ang kanya rango. Guardia sa pintuan ng palasyo, narinig ni Mordecai na itong si Bigtan at si Teres ay may plano hindi maganda sa hari. Gusto nilang ipapatay ang hari. Kaya ang ginawa ni Mordecai, di ba ang asawa ng hari ay si Esther, ang dati si Queen Vashti. Pero dahil si Queen Vashti ay hindi sumusunod, naghanap ang hari ng mga kung saan yung nag-beauty pageant, inalagaan sila for 1 year, yung mga candidates para pumunta doon sa hari. So, ito si Esther ang nanalo at ito si Esther ay pamangkin ni Mordecai. So, sinabi ni Mordecai ang plano ng dalawang bantay na si Bigtan at si Teres at ito ay nakaabot doon sa hari. Kaya dahil sa ginawa ni Mordecai, yung dalawa ay tinuhog. Parang anong ginagawa ng unang tanong sa panahon nila, nagagawa ng bitag na mataas, tapos mamamatay ka sa kung saan itutusukin ka ng inilalagay nila. Napakahirap. Kung sa atin ngayon may silya elektrika, iba naman ang sa kanila, tinutuhog hanggang sa mamatay. So, ang plano nitong si Haman ay tuhugin itong si Mordecai. Dahil hindi nga yung buyukot sa kanya, nagagalit siya, nagsiselos siya, nag-iingit siya. Kung saan may parang ang feeling niya, hindi siya itinagala. Kaya nagplano siya na magtayo ng dita na mataas at itong si Mordecai ay kitagin. Pero isang gabi, yung hari, hindi makatulog. Nag-review siya ng mga books. At sa pag-review niya, nakita niya na nakasulat pala doon ang ginawa ni Mordecai sa kanyang buhay. Makikita natin ang kababaan ni Mordecai na hindi siya nagtingay na, ako nagligtas sa hari, kita nyo, kayo ba nagawa niyo yun? Nanahimik lang siya. At na-found out ng hari na ito pa lang si Mordecai ang naging daan para siya ay maligtas. So ito si Haman na puno ng inggit kasi pinapukasan, bibitagin na nga siya eh. Pumunta siya sa hari.
Hari, anong gagawin natin? Kapag ka ang isang tao ay gusto mong bigyan ng pabor, eh nagkataon din naman talagang bibigyan ng hari ng pabor ito si Mordecai. Kasi sinabi niya kay Queen Esther, anong ginawa natin sa kanya? Kapalit ng kanyang ginawang pagliligtas sa akin. Eh wala po. So bigyan natin ng parangal ang taong ito. So, ang plano ng hari, bigyan siya ng magandang parangal. Ang plano naman ni Haman, tuhugin siya. Kaya pumunta ito si Haman para pumunta sa hari. At sabi niya, sabi ni Haman, anong gagawin namin sa kanya? Kung ikaw ay merong isang taong gusto mong parangalan, anong gagawin mo? So, kailangan ko, bigyan niyo ng damit, nasuot pang hari, lagyan niyo ng corona, bigyan niyo ng isang karway, at ilibot ninyo sa buong kaharian at bigyan ng parangal. So, tuwang-tuwa si Haman, akala siya, ay na-discover naman na ang plano talaga nitong si Haman, papatay ang mga dahil ni Mordecai at ni Esther. So, anong nangyari? Kinabukasan, imbis na si Mordecai, ang tinuhog, ang natuhog ay si Haman. So makikita natin kapag ang isang tao nagpaplano ng hindi maganda at ang kanyang buhay ay puro inggit, puro pagkainis, makikita natin God knows everything. Kaya ang ganti sa kanya, siya ang namatay. Imbis na si Mordecai na may kababaan ang natuhog, siya ang natuhog. So yun po ang buhay ni Haman at ni Mordecai. Tingnan naman natin ito si King Uzziah, si Hari Uzziah, kung ano naman ang sa kanya. Sa 2 Chronicles 16:1, nang ika-36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusog ni Haring Basa ng Israel ang Huda at pinagpakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. 16:4-5. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa at inutusan niya ang mga commander ng kanyang mga sundalo na lusugin ang bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ihod, Dan, Abel at ang lahat ng lungsod na ginagamit sa Judea. Nang marami ito ni Basa at pinahantol niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama. So, makikita natin, so medyo ano po yung verse, sabi po dito sa Chronica, makikita natin na itong si Uzziah at the age of 16 ang naging hari. At sabi po doon, as long as Uzziah sought the Lord, God will prosper him. Habang siya ay nabubuhay sa gabay ng ating Panginoon, siya po ay itinaas ng ating Panginoon. Pero sa kalaunan, dahil naging sikat na ang kanyang kaharian, nag-umpisada na siyang lumabang. At dahil sa kanyang kayabangan, makikita natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi ko dito sa 2 Chronicles 26:16-17, pero nang naging makapangyarihan siya, naging mayabang siya, at ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos, dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Noong panahon yun, parin lang ang pwedeng magsunog ng insenso sa altar. Pero ito si Uzziah, pinakaalman, hindi siya nakinig. At sinundan siya ni Azariah na punong pari at ng 80 pang matatapang na mga pari ng Panginoon. Kaya nangyari dahil sa hindi kanyang pagsunod, dito po sa 2 Chronicles 26:19. Labis na nagalit si Uzziah sa mga pari at habang hawak niya ang sisidlang ng insenso sa may altar sa templo ng Panginoon, tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang kanyang noo. So sa ibang version, yung sakit sa balat nila ay tinatawag na leprosy. Nagkaroon siya ng leprosy. Tingnan mo, God is really a God who knows everything. Alam niya ang mataas, alam niya ang mababa. At dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon siya ng teto at naging dahilan para magkaroon siya ng kamatayan. So, would you imagine, sa kanyang buhay, hari,
gineto at naging daan para siya ay magkaroon ng kamatayan. So ito pa, isa pang hari, si King Manasseh. Sa 2 Chronicles 33 verse 6, inihandog niya sa pamagitan. So itong haring ito, sa umpisa ay napaka-devil ng ugali. Si Uzziah, sa umpisa, he always seek the help of the Lord. Mga-Diyosa talaga. Ito yung mga kabaligtaran. Siya sa umpisa, tingnan mo, inihandog niya sa pamagitan ng apoy ang kanyang mga anak. Sa lambak ng Ben-Hinnom. Ginawa rin niya ang mga ginagawa ng mga mahukula. Tingnan mo, ng huhula, ng kukulang. At nagtatanong siya sa mga espiritista na nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. O, yung naalala ko noong first year college, naglalaro kami sa dorm ng spirit of glass. Usong-uso yan. At kinakausap namin yung mga patay. So ngayon ko na-realize, hindi pala kay Lord yung gano'n. Nag-spirit of the glass ka. At ikaw, nakikipag-usap ka sa espiritu ng mga batay. Hindi pala sa Panginoon yun. Napakasama ng ginawa niya. At nakapagpapagalit ito sa Panginoon. So ayaw ng Panginoon ng ganung buhay. Dito sa 2 Chronicles 33, 10-11, kahit binalaan ng Panginoon si Manasseh at ang kanyang mga mamamayan, hindi pa rin sila nakinig sa kanya. Matigas, ano? Kaya ipinalusog sila ng Panginoon sa mga sundalo ng Assyria. Binihag nila si Manasseh, nilagyan ng kawit ang ilog. Tamo? Sa pagbihag, may kawit dito. Hila-hila, may kawit ka dito. Would you imagine? Isang hari, binihag, kawit ka, may nakalagay sa ilog, may kadena. At dinala sa Babylonia. At makikita natin, ang susunod pang pagkakataon pa na pangyayari dahil sa kanyang ginawang yun, kung ating pagpatutuloy ang verse ninyo, siya po ay nagsisi sa kanyang ginawa, nagpakababa, at narinig ng Panginoon ang kanyang panalangin at pagpapakumbaba. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa Panginoon, God is really a merciful God. Sa ating buhay, kahit tayo may mga ginawang mali, always go back to God. At tayo magsisi, kagaya ng ginawa niya. Pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at pinatawad siya ng Panginoon. And all glory belongs to God. Nakabalik siya muli bilang isang hari. At dahil diyan ay hindi matagumpay ang kanyang buhay. So magandang lesson po. Ito pa po, sa Luke 18, 9-12. Ito po yung Pariseo at ang maningil ng buwis. Tingnan po natin ang nakalagay dito. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito. May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalo niya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayon sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. So, makikita natin yung difference ng dalawa. Pag ipagpapatuloy niyan, halos yung maniningil ng bisdabukan ng kanyang dibdib. Panginoon, ako po'y lumalapit sa inyo. Ako po'y isang makasalanan. Ako po'y maliit na tao. Patawarin po ninyo ako. Yun naman isang baligtad. Ay, ako'y magaling. Hindi ako kagaya ng iba. Hindi ako nagnanakaw. Hindi ako nangangalunya. Talagang pinuri niya ng todo ang kanyang sarili. Ang tawag dito is self-righteousness. Ang self-righteousness daw is the most toxic among this pride.
Ito daw ang pinakamahirap din talagang ang sarili mo, ang iyong itinatangi, itinataas, ang sarili mo ang napakaliling at wala nang iba. Kaya ito daw ay isang uri ng kasalanan na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. At pag ating pantinignan, itong isa pa dito na biblical character na sikat, ang buhay ni King Saul, si Haring Saul. Tingnan po natin sa 1 Samuel 15:17. Sinabi ni Samuel, kahit na maliit ang tingin mo sa sarili, noong una, pinili ka pa rin ng Panginoon na maging hari ng buong lahi ng Israel. Di ba yung mga tao noon nagre-reklamo, ay wala kaming hari. Kaya binigyan sila ng hari. Sino ang naging hari nila? Si Haring Saul. So makikita natin ang buhay ni Haring Saul, siya pala ay isang maliit din lang, pero siya pinili ng Panginoon. Pero sa kalaunan, makikita natin na siya ay naging mayabang din. Hindi siya sumunod sa ating Panginoon. Sumikat na, nagyabang na, nag-iba na. Di ba sa ating buhay kalimitan, pag yumaman na nag-iiba ang tingin sa kanyang sarili. Hindi mo na mabati, hindi mo na patingnan, naalala ko nung mga anak ko nag-aaral pa yung elementary sa isang school dito sa Mendes. Napakahirap ng sitwasyon dahil alam mo kami mahirap at ang mga kagrupo namin pag pumila na sa graduation ay mayayaman talaga. Parang tinitingnan ka na inaano ka, dinidegrade ka talaga. Pero talagang kay buti ng Panginoon, ibang klase naman ang ginagawa ng Panginoon. At sa ngayon, nakita ko, sa panahon ngayon, talagang iba ang ginagawa ng Panginoon. At dito, ito nga sinasabi ni Samuel, na naroon sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? So ito kasi inutusan, ang sabi sa Kanya, sige, lusubin ninyo ang mga Amalekita, patayin ninyo, kuhanin si Haring Agag, patayin ninyo ang lahat ng hayop, pero hindi sa sumunod. Kaya mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa sa mga handog. Obedience is better than sacrifice. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga taba ng tuba. Next verse. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulang. Para pala tayo mangkukulang pag hindi tayo nasunod sa Panginoon. At ang kapigasan ng uli kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawang ka rin niya bilang hari. So makikita natin dahil sa kanyang ginawa na siya naging disobedient, inayawan siya at siya ay naalis sa pagkahari. So makikita natin, eto, dahil siya ay restless na itong hari, siya naman naiingit kay David. So pagka siya ay inaalihan ng masamang espiritu, naposes siya eh. Inaalihan siya palagi ng masamang espiritu. At para malis yung masamang espiritu, naartila pa sila ng mga manunugtog. At pagka tumugtog, lumalaya sa masamang espiritu. Pero sa bandang huli, nangalig na din siya sa mga espiritista. Nawala na sa kanya ang presensya ng Panginoon. Kaya sa panghuling verse, nakikita natin sa unang Chronica 10:14, sa halip na humingi siya ng payo sa Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon at ibinigay ang kaharian kay David na anak ni Jesse. So makikita natin, pag tayo mababa, God is with us. Kasama natin ang Diyos. At ang Panginoon ang talagang magtataas sa ating buhay. Kung titingnan mo, kawawa ako ngayon. Pero may pag-asa palagi sa Panginoon. Yan sinasabi ko sa inyo. Maliliit pa mga anak, parang nakakaawa. Kasi hindi ko na halos masundo. Si Bigan sira palagi at sapatos, ginagayo.
Si Andy minsan tabingin na ang sapatos niya. Pero talagang nagtitiis tayo. At alam ko na ang Panginoon is on our side. So, masarap yung mabuhay na ikaw ay naroon sa kababaan. At ito na ang marks of humility. Ito po, rested in God's sovereignty. So, may kapahingan tayo. Diba pag ikaw wala ang kababaan, gusto mo palagi madaig yun, diba? Ay, maganda ang damit niya, ako rin. Kung siya ay maganda ang kotse, ako rin. Kung siya ay gusto ko mas mataas, hindi ang paradaig. Kung sa TikTok mas maganda siya, alunin mo siya. Diba, uso-uso ngayon ay media. Tama ba, hindi ako marunong mag-edit. Kaya hindi ko alam. Kaya, pagkaano pagandahan, pagaraan, at hindi ka rested pagka ganyan. Dahil, nasa iyong palagi yung pagsiselos, hindi ka kampante sa iyong buhay, hindi ka masaya. Kaya, andun yung pagiging mataas, talagang hahanap ka natin kung taasan mo tayo, di ba? Tama po ba? Yung pangalawa, ang isang tanda na nasa iyong kababaan, yung pagiging thankful. Mapagpasalamat ka sa lahat. So, ang focus mo is God's goodness. Ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Appreciative ka, ina-appreciate mo kahit nga minsan na yung ulam ni Benda, thank you Lord. Ito ang nakayanan, pasalamatan natin, realize that everything came from God. Lahat ay galing sa Panginoon, ang lahat ng bagay. Pangatlo, forgiving others. Ikaw ba ang taong mahilig magtanim ng sama ng loob? O ikaw ang taong pagkakaraan ay tapos na? Tapos na. Nangyari na eh. Diba ang hirap magtipo ng sama ng loob? Sabi nga, pag yung sama ng loob lumaki, ang minamagnify mo sa buhay ng problema. At pag na-magnify ang problema, palaki ng palaki ng palaki, hanggang mamaya nag-suicide ka na, hindi mo na alam. Pero kung sa ating buhay, ang nag-magnify mo ay ang Panginoon. Paliit ng paliit yung problema. At niligaya ang buhay mo. Kasi ikaw ay ang tao na mapagpatawad, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Pang-apat, naroon yung pagiging teachable mo. So, hindi ka nag-react when you are corrected. Because they'd like you to grow. Minsan, correct. Alam niyo, yung topic na ito, malimit tinuturo ko sa mga teacher. Kasi minsan, dito sa school, nagpo-correct ka. At sa ating limang anak, mga kaibigan, mga worker, kailangan daw tayo, hindi mga correction na ginagawa. Kung tayo may nakukorect, thank you Lord. Ibig sabihin, pag hindi nag-react, you are already growing. Pero kung ikaw ay palagi na-react pag kinorek, ito is sign, hindi pa rin lumalago ang spiritual natin yung buhay. At ako yung kasali na dito dahil minsan ako na ayaw ko din masasabihan. Pero salamat sa Panginoon. Ang Panginoon talaga ang bumabago sa ating mga buhay through the power of His Word. Yung palima, yung servant heart. Nasaan ba sa atin ba ang servant heart? In serving God and others, happy when others are blessed. O pagka nag-bless ang iba, ayaw mo makikita na i-bless, gusto mo ikaw lamang ang pinagpala. Ay nasa blessing tayo. We are in the blessings of the Lord. Salamat sa Diyos. So, nasa atin yung servant heart. Tayo lahat ay servant ng ating Panginoon. So, ang isa dito, number 6, not judgmental. Hindi ka focus sa mistakes ng iba. So, ito po. Ito ako din eh. Pag nakakita ko, ay, siya may gayon. Siya may gayon na rin. Ang nakikita mo mali, samantalang sabi niya, bago mo pahirin ang turing ng iba, yung kung ang sarili mo ay tingnan mo. Dahil maaaring ikaw, mas marami kang mali kaysa kinukurek mo. At sabi nga, di ba yung panalangin ng tax collector at yung pariseo,
Ang panalangin nga nung isa ganyan, ako yung ganare, ako ganyan. Talagang glorify himself. Yung isa naman ay dinadabukan ang kanyang bibig at nagpapakumbaga sa harap ng ating Panginoon. Number 7, yung surrendered rights. So we don't have any right. Everything is a privilege. Yung right natin, si Lord ang nakakaalam. Kung minsan akong tao din hindi ko pwedeng palampasin. Diba? Pare tama ako, pagtatanggol ko yun. Siyempre, tayo bilang mga anak ng Diyos, naalala ko sa Divisoria. Kasungit-sungit ng binihang ko naman. Hindi na kayo magkaintindihan, pero hanggang tumigil na lang ako para wala ng problema. At alam ko, minsan masakit sa dibdib, pero pag ikaw nasa sa Panginoon na, kaya mo nang tanggapin ang mga bagay-bagay. Kasi nakasurrender na yung rights sa Panginoon. At number 8, focus on God's glory. So, your agenda is God's agenda. Ang papuri palagi ay ang ating para sa ating Panginoon. Palagi tayong glory to God. Kasi kung wala ang Diyos, hindi naman natin kaya lutin. So, paano ba magkaroon ng humility? So, admit to God that you are proud to Him. You are, tanggapin mo, making may kayabangan. Minsan din natin matanggap na mayabang tayo eh. At gawin matutong humingi ng tawad, matuto ka magpakumbaba, matuto ka lumapit, at mag-say ng sorry. Huwag daw natin ipagpatuloy yung ating pride. So, ang Diyos lang ang makaka-transform sa ating buhay. Only He can transform our life. Sabi nga, just one word is enough to make your world change. Changing your world with the Word of God. At syempre, yung pangatlo, surrender life. Yung buhay natin na nakasurrender sa ating Panginoon. Kung surrender ng ating buhay, si Lord na ang nagmamanuobra. Diba? Siya na ang alin, siya na ang director, siya nakakaintindi ng ating mga buhay. Kaya may invitation palagi ang Panginoon. Dito sa Matthew 11:28-29, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong kasama. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matututo kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makapagpapahinga kayo. So makikita natin ang mundo ngayon, ang mga tao ay restless. Diba? Hindi magkaintindihan, maraming nag-occupy sa isip nila, sa puso nila. Pero sabi, itong invitation ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Ang kapahingaan ay kay Kristo lang matatagpuan. Kaya nga sabi ng awit, kayong lahat na nabibigatan, lumapit sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nabibigatan, lumapit sa akin, sabi ni Jesus. Ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Kayong lahat na nabibigatan, lumapit sa akin, sabi ni Jesus. Ang Panginoon lang ang susi sa buhay na may kapahingahan. Alam nyo, talagang napakabuti ng Panginoon ang kanyang salita. Dahil ako ang taong hindi makapahinga mo at palagi kami nag-aaway. Pero salamat sa Panginoon. After several years, natagpuan namin ang kapahingahan. It is because of God in our life. So, paunlakan natin palagi ang invitasyon ng Panginoon at ikalat natin ito sa iyo. Ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil tunay na mabait ang ating Panginoon, kayang-kaya niyang baguhin ang ating mga buhay. Salamat po, at ang papuri ay palagi sa Diyos. Amen. Thank you.
Praise God. Na-bless po ba kayo? Salamat sa Panginoon sa napakagandang reminder sa ating lahat. Alam ko po na ang Panginoon ay nangusap sa atin. Amen? Sabi kanina ni Mami, ni Sister Mary, only God can transform us. At naalala ko po yung kahalagahan talaga ng gospel upang magkaroon po tayo nung tinatawag na humility na kanina pa pinapaliwanag ng ating kapatid. Alam niyo, ang gospel po ay patuloy na pinapaalala sa atin kung gaano tayo ka-unworthy. Amen? Lahat po tayo mapagmataas, lahat po tayo nagkasala. In fact, sabi po sa Bible, tayong lahat ay patay sa kasalanan. Amen? Hindi po sinabing may sakit dahil sa kasalanan, kundi sinabi po ng Bible ay patay sa kasalanan. Ibig sabihin, wala po tayong kakayanan lumapit sa Diyos. Hindi po natin kayang maglakad papunta sa Panginoon. Hindi po natin siya kayang asamin. Wala po tayong desire na siya ay ibigin. At hindi po natin nakikita yung pangangailangan natin sa Diyos. Pero sa kabila po ng pagiging patay natin, sa kabila po na wala tayong desire sa Panginoon, tayo po'y Kanyang minahal. Kahit hindi po tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Diyos. Amen? Kahit hindi po tayo kapili-pili, pinili tayo ng Diyos. Kahit tayo pong lahat ay mistulang basura sa harapan ng Panginoon, ay sabi ng Biblia, ginawa niya tayong treasured possession. And you know, whenever we remind ourselves nung gospel ng Panginoong Jesus kung paano inibig tayo ng mga patay sa kasalanan, it leads us to worship Him and to lead a life that is marked by humility, na masasabi natin, Lord, wala pala akong may pagmamalaki. Kung hindi ka kumilos, kung hindi ka nagkusa, kung hindi ka gumawa, ay hindi naman ako maliligtas at hindi ko makikita ang ebanghelyo ng pagliligtas sa amin. Today, nandito tayo sa harapan ng Panginoon, and whenever we hear the gospel, napupuno tayo ng gratitude, nauunawaan natin ang gospel kasi binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan na unawain ang Kanyang mga salita, at lahat ng yan ay gawa ng biyaya ng Panginoon. Amen? And I want to add, isa po sa mark ng humility is, gratefulness that is expressed in worship to God. Hindi mo mapigilan na magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil ang isang kagaya natin na patay sa kasalanan, muli niyang binuhay. Amen. Tayo na mga dating mga lost, ngayon nandito na tayo sa kingdom of His light, kingdom of Jesus Christ. Amen. Can we express this thankfulness by clapping our hands to Jesus Christ, to God the Father and God the Spirit for saving us. He is the author of our salvation from first to last. Amen. I want you to turn to a person next to you at gusto kong i-express mo yung gratitude sa Panginoon by sharing to that person yung ginawa sa iyo ng Panginoon, kung paano ka inalagaan ng Panginoon. Alternatively, pwede mo rin i-share din sa message kanina yung talaga namang nangusap sa iyo in a very powerful and personal way. I'll give you 1-2 minutes to share reflection or word of gratitude sa iyong katabi. Go ahead. Praise God.
declares, while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. And today, Lord, we just want to thank you because this love drives us to a kind of life that is pleasing before you. We love because you first loved us. While you are seated, I want you to respond to the message this morning by joining us in singing this chorus. Hallelujah. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan di na mahirap, kabanalan, kawalhatian, salamat sa sunod ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumunod sa O Diyos na katarungan at katuwiran, kahit minsan di na mahirap, kabanalan, kawalhatian, salamat sa sunod ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa yakap mo. Yakap mo sa aking pag-ibig ko. Yakap mo, yakap mo. Ito po ang ating dalangin. Sa mundo, di karapat-dapat, subalit kinaamaan. Yakap mo. O Diyos, O Diyos, kahit minsan
katahimikan. Sinasabi ko ng salita ng Diyos na bago natin tanggapin o bago po tayo lumapit sa habag ng Panginoong Jesus, tiyakin natin na tayo'y karapat-dapat sa banal na habag. Kaya hayaan po natin na sila sa atin ng banal na Espiritu ang ating mga puso, ating mga buhay. May mga bagay po sa ating mga puso na hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito po'y ating iwaksi sa Kanya sa mga oras na ito. Kung nariyan po ang sama ng loob, nariyan ang karumihan, nariyan ang mga bagay na alam nating hindi ibig at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ating pong iwaksi sa Kanyang harapan. At nakatitiyak po tayo na sapat at higit pa ang dugo ng Panginoong Yesus upang tayo po'y hugasan sa lahat po ng ating mga karumihan. Palagi at palagi may kapatawaran inilalaan ng Panginoon. Because of Christ and His work at the cross, we have eternal forgiveness and we have eternal redemption. We can be confident that God loves us at hindi niya tayo itatamboy. Sino mang ibibigay ng Diyos Ama sa Kanyang anak ay hindi itataboy ng Panginoong Jesus. Ipahinga mo yung kalooban sa katotohanan, makakalapit ka sa Kanya alang-alang at dahil lamang kay Kristo. Hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay po ito ay simbolo ng katawan ni Kristo. At ang inumin naman na inyong hawak ay simbolo naman ng dugo ng Panginoong Jesus. Sabi po ng isang great theologian of the church by the name of John Calvin, ang sabi po niya, sa tuwing tayo nagtitipon as a church at ipinagdiriwang natin ang katawan at dugo ni Kristo, mayroon pong hiwagang nangyayari na hindi maipaliwanag. Napagaman ang Panginoong Jesus ay nasa Kanyang trono, sa Kanyang langit, sa ating pong pagdiriwang ng banal na haba, ang presensya daw ng Panginoong Jesus ay bumababa sa Kanyang iglesia. Siya'y narito sa pamamagitan po ng tinapay at inumin. At dahil narito ang Panginoong Jesus, alam po natin, walang pangangailangan mo ang hindi kayang abutin ng Panginoon. Amen? God will meet your need because Christ is with us as we honor the bread and the wine that symbolize the body and blood of Jesus. Ito pong tinapay na ito ay pagpapaalala sa atin na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang tayo po'y iligtas, upang tayo po'y agawin sa apoy, upang tayo po'y agawin sa kadiliman, at upang tayo maibalik niya sa Kanyang piling. Pasalamatan po natin ang ginawa ni Kristo. Alalahanin natin ang araw na iyon na siya'y nagkatawang tao na buhay na kagaya natin, napako sa krus alang-alang sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Alalahanin natin na siya'y muling babalik. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Natin inumin ay simbolo ng dugo ni Kristo. Noong unang panahon, ang mga bayan ng Diyos ay kailangan pong magdala ng mga hayop sa kanilang templo upang ang dugo nito ay ihandog sa Diyos at upang maalis ang kanilang mga kasalanan. Subalit, taon-taon inuulit nila ang paghahandog sapagkat hindi sapat ang dugo ng hayop upang alisin ang kanilang mga pagkakasala. Kung kaya't dumating po ang final sacrifice.
the Lamb of God that takes away the sins of the world, Jesus Christ Himself. Dahil po sa dugo ni Kristo, He has purchased for us eternal forgiveness and eternal redemption. Masalamatan po natin ang Panginoon sa Kanyang dugo sa pamamagitan po ng pagtanggap ng inuming ito. Tumayo po tayong lahat. And bago ko po ipasa ang microphone ito sa ating MC, kung kapiling po ninyo ang inyong pamilya, pwede po bang akbayan ninyong isa't isa? I just want to say a word of blessing to you. Just want to pray for you. Kung wala po kayong kasama ngayon, kahit yung katabi mo, makisugod ka muna sa ibang pamilya. Sige po, huwag kayo mahiya. We are one family in the Lord. Lord, I thank you for every family that is represented in this place. Lord, I pray that you will protect them. Lord, I pray that you will preserve them, Lord. Lord, I pray that you will supply all their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang inyong mga anak. Hindi niyo po pababayaan ang inyong bayan, Panginoon. Lord, marami sa kanila pumunta. Kasimbahan ito, dala-dala ang iba't ibang mga laban sa buhay, iba't ibang mga challenges, iba't ibang mga pagsubok, Panginoon. At minsan hindi na nga nila makayanan, Panginoon. But Lord, we know your grace is enough, your supply is enough, your strength is enough, Panginoon. Lord, we know that with you, you are working all things for our good. Salamat po, Panginoon. And Lord, we just surrender to you our thoughts. We surrender to you our cares. We surrender to you all our worries. And God, I ask, and we ask, Lord, for your blessings for this week, the entire week. Thank you, oh God. We honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen. Amen. Come on, put your hands together for Jesus. Lord, mga pinagpala ba tayo ngayong araw? Amen. Okay. So, dahil pinagpala tayo, atin na pong ilagay ang ating kamay sa ating dibdib para sa ating covenant. Sa bilang na 3, sabay-sabay po nating bigtisin. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Okay, so do we have any newcomers po, our guest today? Meron po ba? Pwede pong tumayo yung mga bago nating kaibigan today, mga bisita. Okay, so I guess wala po. Let's go on to our announcements. Alright, so ang ating Blessings Children Ministry has their own activity para sa ating mga kids that starts from July 7 to August 4 and 11, which is on the go. So pinapuluan ko ito ni Brother Aaron. So if you have any questions about it, pwede po natin tanongin si Kuya. And then the next one is the 5 Solas. So that's every Tuesday, 5:30 p.m. to
prayer meeting for your family. So it's still ongoing. Sa mga gusto kong mag-open ng prayer meeting sa kanilang family and don't know how to start, we are willing to guide you and assist you. Next is, we are also looking for praise and worship team na nangangailangan ng mga instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummers. So if you are interested, dapat lang po kayo sa ating mga kabayan. Alright, so let's go on sa ating pinaka-exciting part, which is our exhortation to give, to be led by Sister Letty. Praise God. Mag-blessing shout nga po yung excited sa pagbibigay. Wow! Hallelujah. Thank you, Lord. Napakaganda po ng mensahe. Alam niyo po ba, kapag tayo nagbibigay, naandong po yung puso natin na mapagpakumbaba. Bakit po kaya? Kasi pag nagbibigay tayo, alam natin na ang lahat ng ito'y galing sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po doon sa salita ng Diyos, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po ba, kapag isinisik natin si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sabi nga, kapag inuna natin ang Diyos sa buhay natin, mawawala po yung mga pride natin. Bakit? Ba't ka ba nagbibigay? Nagbibigay ako kasi Lord, gusto kong unahin ka sa buhay ko. Hindi lamang sa paglilingkod, hindi sa anumang aspeto ng buhay ko, kundi maging sa financial, Panginoon, gusto ko kang unahin. So naandun po yung pagiging humble natin na para bang sinasabi natin, Lord, kung wala ka naman sa buhay namin, wala naman kami kayang gawin eh. Lord, kung wala ka naman sa buhay namin, wala ang mga pagpapalang ito eh. So, yung napakahalaga po na kapag sinisik natin si Lord sa buhay natin, sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo, kapag nakita ng Diyos, sabi nga, kapag nagpo-focus tayo sa Lord, kapag lagi natin siyang hinahanap, kapag nagkakaroon tayo ng mapagpakumbabang puso, alam niyo, kakaiba ang Diyos natin eh. Sabi doon, all these things shall be added unto you. Si Jesus nga na ibigay sa atin eh. How much more na hindi kayang ibigay ng Panginoon yung bawat pangailangan natin. At yun po, hindi tayo nagbibigay para pagpalain. Amen po ba? Nagbibigay tayo kasi Lord, gusto ko kahit sa gantong paraan, kahit sa maliliit na bagay sa buhay ko, gusto ko mauna ka. At lalo na nga po sa financial. Kaya po sa pagkakataong ito, muli po hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo po ay mananalangin. Hallelujah, thank you Lord. Panginoon, salamat sa araw na to. Salamat Panginoon, patuloy mo kami nilalagyan ng pusong mapagpakumbaba. Panginoon, ito po mga kaloob na ito, patuloy mo po itong basbasan. Kasi alam namin na ang kaloob na ito, ang bawat sentimo, ay patuloy niyong ginagamit, Panginoon, para lumago ang iyong ministeryo. Salamat din po, Panginoon, patuloy mo pinagpapala ang bawat pinagkikitaan ng aking mga kapatid. Kaya, Lord, magpapurihan ka, mataas ka sa aming mga buhay. At sa iyo po, papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let us all bow our heads. May the Lord bless you and keep you.
May the Lord make His face to shine upon you and bring you peace. And may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. May He keep you until the very last day. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Our service is over. See you next Sunday and God bless you.